Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Bakit hindi lumalakas ang panawagan ng ng mga kudeta at destabilisasyon? Dahil ang pinakamalaking religious group sa Pilipinas, ang Catholic Church, karamihan ng Pilipino, Katoliko, hindi sumusuporta dyan. Ang sumusuporta dyan, itong mga rallying ito na gagawin sa November 16, 17, 18 ay ang Iglesia ni Cristo, ang Jesus is Lord at ang QJC, na may kanya-kanya ring agenda. May kanya-kanyang agenda. Ang agenda nila ay, ang INC naman, ano naman talaga yan ang simpatya niyan, Duterte. At ayaw din ng Iglesia ni Cristo na yung mga senador na alyado nila, na kaibigan nila, ay makulong at patuloy na maimbestigahan. Kumbaga, gusto nila ipatigil na yan. Kasi tinatamaan na yung kanilang mga kaalyadong mga senador. Ang Jesus is Lord naman, di syempre si Joel Villanueva mismo, pangunahin na nababanggit na dawit sa flood control at posible na siyang makulong sa pagkakasangkot niyang yan. Ang QJC naman, wala na silang nakikitang pag-asa na makalaya pa si Kibuloy. Yung petition nila for bail, denied. Mayroon pang request for extradition na posibleng i-extradite na si Kibuloy sa US. Lalong wala nang chance si Kibuloy niyan. Kaya, kumbaga, itong tatlong malalaking sekta ng relihiyon na ito, nagkakaisa na sila na parang all-in na, kaya bato na. Kailangan ng suportahan ang pagpapalit ng gobyerno. Ipapatalsi kay Marcos. Ang simbahang Katoliko ang hindi sasama dyan at hindi sumasama. Ang sa tingin ng simbahang Katoliko, kung magkakaroon man ng pagbabago ng mga uupo sa gobyerno, hintayin na lang yung eleksyon. Malapit na ang 2028 elections. Kung kailangang magkaroon ng pagbabago sa mga nakaupo sa gobyerno, wag nang idaan sa destabilisasyon, kudeta, magugulo lang ang bansa. Kaya ang stand ng simbahang Katoliko, peaceful na pagpapalit ng mga uupo sa gobyerno. At ito ay gagawin sa 2028 elections. Lalo na ngayon na ang tingin ng mga followers ni Kibuloy, hindi na siya makakalabas ng kulungan. Hindi na nga pinayagan yung kanyang hospital arrest. Kaya all in na sila. Ikalawa, itong mga Jesus is Lord. Alam ni Joel Villanueva, palapit na sa kanya yung mga kaso. Kinuha na, pinropose na ng ICI na sampahan siya ng kaso eh. Di ba? Yan ba ay papayagan na lang niya na hintayin? Ikatlo, itong mga Iglesia ni Cristo na malapit kay Sara Duterte ay ang tingin nila ay ngayon, now or never. Now or never. Kaya nag-organize sila ng peace rally. Pero isang peace rally na 3 araw. 16, 17, 18. Parang EDSA. Parang EDSA 2 saka EDSA 1. No? 3-4 na araw na nandun sa lugar. Ang humaharang sa ganyang klaseng layunin o objectives ay yung Catholic Church. Ang sinasabi ng Catholic Church, sang-ayon kami, no, nalitisin, parusahan, ikulong, bawiin ang mga ninakaw nitong mga corrupt na officials na ito. Itong mga corrupt na politiko na ito. No? Pero, tutol kami sa junta. Tutol kami sa revolutionary government. Tutol kami sa snap election. Don't throw the baby with the bathwater. Yan ang sabi ng simbahan. No? Gawin natin lahat ito within the constitutional framework. At kung gusto nating palitan yung mga tao na elected at may bahid ng korupsyon, gawin natin sa 2028. Mag-create tayo ng mga bagong kandidato, bagong leader na papalit sa kanila. So ang isang nagiging dahilan para hindi magtagumpay
itong mga destabilisasyon, kudeta na ito o kung anumang mga galawang ito ay ang pinakamalaking grupo ng relihiyon sa Pilipinas ay ang simbahang Katoliko na ayaw sumama sa mga destabilisasyon na yan. Kaya mga kabunyog, mga kawin, ito yung isa pa sa nagiging dahilan bakit hindi nagtatagumpay ang mga na yan. Walang consensus walang panagkakaisa dyan. Ang military, hindi naman sumasama. Kung mayroon mong nakukumbinsi, iilan lang. Ang simbahan, yun lang naman mga sekta ng relihiyon, GIL, KOJC, INC, pero yung pinakamalaki, ang simbahang Katoliko, hindi sumasama dyan. Ang panawagan ng simbahang Katoliko, managot ang mga sangkot sa anomalya sa flood control. Pero hindi hanggang sa umabot ng mga kudeta, destabilisasyon. Panuorin nyo yung pagtalakay namin dyan ni Ronald Llamas. Pinaliwanag niya yan yang tungkol sa sa simbahan, yung stand ng simbahan tungkol diyan sa mga destabilisasyon na yan. Sumasama ang simbahang Katoliko sa mga rallies, sa mga people's movements laban sa anomalya sa flood control, mga corruption, pero hindi hanggang sa pananawagan ng destabilisasyon o kudeta. Ang medyo na-identify dyan sa mga kudeta na yan, yung mga INC, Jesus is Lord, KOJC. Bagamat dinideny nila yan na hindi raw sila sumusuporta sa destabilisasyon, pero ang mga grupo kasing ito yung may interest na kung magkakaroon man ng pagpapalit ng gobyerno, sila yung may interest na gano'n. Kaya para sa kanila, now or never. Ito yung usapin ng mga destabilisasyon ito. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.